Kumusta ka naman? Natakot yung anak namin. Natakot sa camera. So, ibig sabihin, nag-gain tayo ng one. Kailangan mag-overtime tayo. Ganun talaga ang buhay eh. Di ba? Parang kapag nag-aaway rin tayo, mahal, nag-overtime rin ako. Na humingi ng patawad sa'yo. Di ba? Ganun yung sa atin. At nandito naman ang aking makapal na pagmumukha, mga kaibigan ko. No? Obo! Hi! Ang bilis mo! Yung mga equipment, yung malalaking camera, oh my... 140 kilometers per hour tayo, mga kaibigan. Ay, naku naman yan. Hi! Unang trabaho ko rito, yung pinakamababang sahod sa balat ng Germany noon. Baka ibigay sa'yo yung pwesto, di na-promote ka pa. Ayan yung kilo natin, mga kaibigan. Ano? 100.2. So, ibig sabihin, nag-gain tayo ng 100 grams, mga kaibigan. Ibalik na natin ito, mga kaibigan, pero huwag tayong maingay kasi tulog pa sila. Tulog pa sila. Tulog pa sila. Dali lang, ah. Sandali lang. Sandali lang. So, dito tayo. Dito tayo magngangangaw-ngaw. Ano? Ayun, mga kaibigan. So, nag-gain po tayo ng 100 grams, mga kaibigan, no? Kumain lang ako kahapon, yung day number 15 natin, ng 2 beses nag-gain na tayo ng ano? Ng, anong klase ba yan? Ng 100 grams. Pero na-maintain natin yung weight natin. So, from day number 10 hanggang day number 15, kumain ako ng ano, ng mga carbs, ganoon. Maraming mga taba. Pero isang beses pa rin akong kumain sa isang araw. So, ibig sabihin pala, mga kaibigan, kapag kumain ako ng carbs, yung rice, yung noodles, mami-maintain ko yung weight ko. Pero, ano nga lang, isang beses akong kumain sa isang araw. No? So, noong from day number 5 to day number 10, wala akong halos carbs at mas mabilis. So, ibig sabihin, ngayon, bawasan ko yung carbs ko, no? Para ulit tayo, no? At saka kahapon, ang dami kong kinain. 2 beses ba naman akong kumain, mga kaibigan. Daming rice. At saka karne. Grabe, parang hindi ko alam, magwawala ako kung wala akong karne. 15 days ba naman na paunti-unti lang? Patikim-tikim lang, sabi ko kahapon. Bili ako, pag bumili ako, kainin ko lahat. Yun. Pero sinamahan tayo ni Mrs. kasi hindi ko kinaya eh. Sinamahan ako ni Mrs. at kinain niya yung kalahati. Kasi parang, siyempre, 14 days na 14 days na hindi ka kumakain ng hapunan, kumain ako kahapon. Oh my goodness, nahihirapan akong parang lunukin yung pagkain. So siguro yung yung nasanay yung katawan natin na 1 meal a day lang. At ngayon naman, siyempre, mga kaibigan, baon natin na isang ganito, avocado, isang Firsi, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito mas maganda to. Isang banana, no? Tapos, ito. Isang kiwi. Isa pang kakainin ko. Isa ko 2. Masarap pati. Ba't matigas to? Masarap kasi ito eh. Saan yung malambot? Walang malambot. Ito na lang. Ito lang.
iwas carbs tayo. Tapos, at least may good fats tayo dito sa avocado. Ito lang. Ay, naku. Ganyan talaga. Sacrifice nga sacrifice. Parang gusto ko itong mangga, pero ang dami na to. Hindi ko to kayang lunukin lahat. Hindi. Ganyan na lang. Ito naman, gusto ko itong kainin, mga kaibigan, yung pears. Meron pa tayong kamatis at blueberry. Oo, tama. Ito kasi, parang ano rin ko rin to. Hindi kaya ng tiyan ko to. Magtatay ako pag kumain ako ng pears. So, ayan. Mag-prepare na tayo, mga kaibigan. At tayo ay magtrabaho na. Sina Mrs. tulog pa sila. Kasi nakabakasyon si Mrs. Bakasyon ni Liam. Kaya, yun. Si Mrs. naman ngayon ang mag-aalaga kay Liam. Kunin ko lang yung ano. Tara, mag-ano tayo. Nasaan yung pag ko rito? Ayan. Prepare ko yung baon ko. Tapos tara na. Let's do this. Ay, apa. Kain tayo, mga kaibigan. Kain tayo. Siyempre wala tayong ibang kakainin kung hindi yung vegetable at ano natin. Pero nagdalawang isip ako kanina, mga kaibigan. Kaya talagang nag-sacrifice ako. Ay nako, Jeb. Hindi ko napigilan sarili ko, mga kaibigan, no? Hey! Ang ingay mo! Pakita ko kung nasaan ako, ha? Nasa puwit lang naman ako ng sasakyan, oh. Dito ulit kayo, ha? Dito ulit kayo. Kasi malilim dito, eh. Diyan sa loob ng sasakyan, ang init, grabe. Nasa ano tayo? 30 degrees yara. At ang oras natin ay alas 3 na ng hapon. Late akong nag-lunch kasi ang dami namin ginawa. Talagang mabilisan at saka wala nang kain-kain. Kaya ngayon lang akong kumain. So sabi ko, late lunch o di na ano ko naman siguro na kumbaga I earned it naman siguro, Grabe. Ito naman, bukas na lang, bukas. Grabe. Wow. Ang laki nito, kasing laki ng ulo ko. Hello, kain. Ingay mo. Ang init. Nagbablog ako dito, eh. Para may vitamins naman tayo. Tubig muna, tubig. Grabe yung init, Si Nemesis nasa ibang lugar. Susunduin natin mamaya, mga 7:30. Para alas 8. Pag alas 8, nandun na tayo.
Saka yung biyahe natin mga ano lang, 30 minutes kasi highway. No speed limit. Oh. Kaya mabilisan lang. Ay tayo. Ay. Hacks! Ayan mga kaibigan, gumawa ako ng kape dahil inaantok ako at ayaw kong matulog dahil tayo ay magsusundo mamaya, no? At yun, magbibiyahe tayo ng half hour papunta at syempre half hour pabalik. Susunduin natin si Maria at si Liam. At tignan natin kung ano yung ginawa nila doon. Grabe kasi mga kaibigan, inaantok ako kaya kailangan kong magkape kasi baka makatulog ako kagaya kagabi. No? Pagod ako sa trabaho mga kaibigan dahil dun sa trabaho namin ay may hinahabol kami na naman mga kaibigan, no? Nagpalit na kasi yung season. So wala na yung winter season sa amin na yung mga palabas dun sa theater ay doon sa loob ng theater, no? Ngayon, yung season ngayon summer. So ibig sabihin may open theater na gagamitin kami or ginagamit kami dito sa Augsburg, no? Open siya, ang ibig sabihin nun mga kaibigan, lahat ng mga equipment, lahat ng mga ilaw, lahat ng mga kumbaga, lahat ng kagamitan, no? Kung magko-concert, lahat ilabas namin yung mga computer, lahat, no? Kaya grabe, pagod lahat kami, oo. Lahat, pati yung mga kagamitan ng makeup artist, yung mga lahat na, yung mga upuan, lamesa, kasi bakante yung open theater na yun eh. Every year, inalabas namin yung nandoon sa loob ng theater. Kaya yun, ang daming trabaho, no? Tapos yung isa wala pa, may sakit, no? Yung mga equipment, yung malalaking camera, oh my goodness. Buti na lang mayroon kaming yung kumbaga parang ginagamit ng mga fire truck na yung hagdan na tumataas at bumababa. Meron kaming ganun sasakyan. I mean, hindi sa amin, yung sa trabaho, siyempre. At yun ang mga ginagamit namin, yung mga camera, ang lalaki ng mga camera, no? Tapos sa taas, so kailangan mo ng ganun, gamitin para i-connect mo, ikabit-kabit mo. Ano yung kanilang mga cables, wow, grabe. Sa Sabado this week kasi sila, mag-premiere kami mga kaibigan, so yun yung first show. At yun, kailangan tapos lahat, oo. Pati yung mga yung mga CR ganun, para sa mga guest, yung mga manunood. Kumuha kami ng mga container yung container ba na CR. Kasi may container rin na pang office, no? Kagaya ng ginamit ko noon kasi nag-renovate dun sila sa amin. Yung opisina namin ay renovate rin nila, kaya lumabas kami, may container dun sa labas ng trabaho na may heater at may anong tawag dun, yung nagpapalamig. Ay naku, nakalimutan ako English nun. Aircon. Meron aircon. So yun, kaya yun, hanggang Friday talagang lagi tayong pagod. Kanina kami mga alas 3 ba yun yung kumain tayo ng burger. Hindi ko alam kung alas 3 or 2:30 or alas 2. Basta late na kaming kumain dahil dire-diretsong trabaho. Ay nako, kaya yun, inaantok na naman ako. Kahapon dire-diretso yung tulog ko, pagod ako. At paghiga ko, wala na, paktay na. Hindi pa ako nagpalit ng damit. Hanggang kaninang madaling araw, my goodness. So ayan, sana matapos ko bukas, tapos siguro mag-overtime ako sa Thursday or Friday. Sana bumalik yung kasama namin para wala ng overtime. My goodness. May siya eh. Yung isa nagbakasyon, yung isa may sakit. Kaya siyempre, kailangan matapos hanggang Friday. Or hanggang Sabado ng umaga.
Pag hindi pa namin natapos ng Friday, Sabado ng umaga, kailangan pumunta pa kami kasi Sabado ng gabi yung premiere. Oo. May theater, may musical, at saka opera yata. Yung yung nakita ko naman kanina, opera at saka musical. Diba? Ganun po. Kaya yun. Ay nako, pwede pa. 30 minutes, pwede pa akong magpahinga. Ganun lang ako para kasi grabe, inaantok ako eh. No? Tapos yung weather pa, 30 degrees. My goodness. Let's do this. Haps! Mga kaibigan, syempre, papunta na po tayo doon sa kinaroroonan ni na Mrs. At susunduin natin, diba? Magsa-sunset na. Ang oras po ngayon ay 8:14 ng gabi. At yan, bababa na si Mamang Araw, mga kaibigan, at tayo naman ay lalabas. No? So, yun, ang biyahe po natin ay 30 minutes at sana walang traffic. Kasi mga kaibigan, dito sa bandang highway na ito, kasi lalabas tayo sa highway, ay may construction, no? Pero ang alam ko sa kabilang side, pero sana hindi rin sila nag-open ng construction dito. Kasi baka traffic na naman pagka ganitong oras yung mga uuwi sa malalayong lugar ay magsasabay-sabay yan. Mga ganitong oras sila uuwi, between 7 to 8, no? Ibig sabihin yung highway po natin ay punong-puno. Tignan natin kung may laman yung highway. Sana wala, mga kaibigan. Ayan, palabas na tayo. At habang tayo ay palabas, ay tayo na rin ay magdasal para walang traffic, para hindi tayo abutin ng siyam-siyam, mga kaibigan. Diba? Ay wala. Ayan. Sabi dyan, Baustelle Construction, sabi diya. Pero hindi pa naman ngayon. Wala Hindi ko alam kung kailan sila mag-uumpisa. Ay, kailangan banatan natin yung ating speed kasi napakabagal natin. Nasa 100 kilometers per hour na po tayo, mga kaibigan. Diba? Nasa 110 kilometers per hour. Pabilis tayo ng pabilis kasi baka tayo ng mga nasa likod. Nasa 120. Diba? Ganun po dito. Sa ngayon, walang speed limit dito, mga kaibigan, pero may mga banda na may speed limit kasi yun nga, maingay. Nasa 135 kilometers per hour at syempre i-overtake natin ito. Naka-80 lang tong truck na to, no? Syempre, at mag-ingat tayo kasi baka mag-overtake yung nag-overtake bigla. Yan, pwede na ulit na bilis-bilisan natin habang walang traffic, mga kaibigan. I-overtake natin itong tatlong ito. 140 kilometers per hour tayo, mga kaibigan. Yan diba? Ganun lang para makaiwas sa kumpol-kumpol na sasakyan. Buti na lang walang traffic, mga kaibigan. Ayan, may truck na naman doon kasi yung truck lang dito, ang maximum speed na allowed sa kanila ay 80 lang. So ibig sabihin, i-overtake natin sila. Nasa 150 kilometers per hour tayo. Nasa high speed lane tayo, mga kaibigan. Mas mabilis yung nasa likod. Kailangan magpaano ko rito kasi baka mawalan tayo ng gasolina saka i-speed natin. Mabilis yung nasa likod. Ay nakaw. Ayan, mga kaibigan, dito muna tayo. Hinay-hinay muna kasi gusto kong mag-share sa inyo or magkwento or gusto kong bolahin kayo. Ayan, diba? Mas mabilis sa akin kaya sige lang, mag-ingat ka nga lang kasi napakabilis mo. Nasa 130 tayo, ang bilis mo pa. Yan, isa pa. Siguro naka mga 180 to 180. Kaya dito lang tayo, relax lang tayo. Ano lang muna natin hanggang medyo
papantay lang tayo dito sa ating sinusundan para tipid sa gasolina, di ba? At nandito naman ang aking makapal na pagmumukha, mga kaibigan ko. No? Obo! Hay! Ang bilis mo! Oh. So ayan mga kaibigan, kumati yung ano ko doon, yung aking lalamunan sa kadadakdak doon, So iniisip ko yung aking isi-share kung ako ba ay magpapayo. Tagapagpayo ako mga kaibigan, no? At iniisip ko muna yung aking ipapayo kasi spontaneous na naman ito, no? Na tayo ay magpapayo. Hindi, joke lang mga kaibigan. Gusto ko lang i-share, no? Kasi yung mga nabasa-basa ko sa mga, kumbaga, doon sa mga comment section natin mga kaibigan, nawawala tuloy ako, no? Kung paano makapunta dito sa Europe, no? At paano mag ano ng trabaho, kung kumbaga makakahanap ng trabaho mga kaibigan, no? Unang-una sa lahat, depende kung saang lugar, no? Ang aking mai-share naman yung sitwasyon ko dito noon sa Europe, dito sa Germany. Doon sa mga ibang bansa, hindi ko kabisado kasi yung style nila eh. Sa Italy, sa France, dito naman sa Germany, hindi ko rin kabisado kung paano. Pero i-share ko lang yung nalalaman ko, no? Ang pinaka madali mga kaibigan, kung gusto ninyong mag-apply, ay magtingin kayo sa ano. Kasi ang alam ko, may government to government na project ang Pilipinas at Germany, na kumbaga yun bang yung migrant workers, no? Maghanap kayo mismo, no? Kasi unang-una sa lahat mga kaibigan, ang gusto ng mga employer, no, ay yung mga taong nag-i-effort, hindi yung mga dahil sinabi nito or inirekomenda nito, ganito ganyan. Hindi po sa atin, hindi po kagaya sa atin na sa Pilipinas na may connection kahit na hindi mo kilala, hindi mo alam yung nag-apply. Halimbawa ako ay isang employer, no? Kailangan ko ng trabahante, no? At syempre ang hahanapin ko ay yung masipag, yung marunong, kumbaga, hindi naman sa marunong, yung handang pag-aralan ang trabaho at makabisado at yun ibigay ang dapat na ibigay na trabaho, hindi yung ano, yung palakad system ba, walang ganun, no? So yung mga naghahanap at nagnanais na pumunta dito sa Europe, kayo mismong mag-effort kasi ang European, ang gusto nila yung mapagkakatiwalaan at siyempre masipag na trabahante, no? Kapag hindi ikaw yung mismong naghanap ng trabaho, ay paano ka kukunin? Dahil inirekomenda ni ganon ganyan, may kilala ka bang ano? Hindi na ano yun, hindi na, siguro noon. Pero dito ngayon, hindi uso yung ganon. Ako nga mismo, sabi ko doon sa ano, may kaibigan ako doon sa isang departamento namin doon sa trabaho. Tamang-tama kasi yung qualification niya. Sabi ko sa boss nila na naghanap ng kapalit ng isang magre-retire na kasamahan namin, pero ibang department, iba yung trabaho niya. Sabi ko, may kaibigan ako. Alam niyo yung sagot niya sa akin, kaibigan mo siya pero hindi ibig sabihin na kukunin ko siya ka. Sabi niya sa akin, depende sa qualification niya. Yun ang sagot sa akin. Sabi ko naman sa kanya, ay naging kaibigan ko siya at nakasama ko rin siya sa trabaho. Ang masasabi ko lang sa kanya, mapagkakatiwalaan siya. Kung sinabi mong gawin mo yung trabaho na yan, tatapusin niya talaga yan.
Yun ang sinabi ko lang. Yung na-experience ko noong kasama ko siyang nagtrabaho. Tapos sabi niya, okay, anong pangalan niya? Yun. Pero hindi siya nakuha. May mas qualified pa sa kanya. No? Mas may experience. Ganun po dito. Hindi yung ihahanapan kita ng trabaho, sasabihin ko, oy, may naghanap ng trabaho, tapos ikaw mag-aantay ka lang na kukunin ka or ewan ko, dadalhin ka dito sa Europe at magtrabaho. Walang ganun. Meron siguro yung yung illegal kumbaga illegal recruitment. Siguro meron yun. Pero pag legal, ay nako. Alanganin yan mga kaibigan. Wag tayong yung kumpiyansa ba sa rekomendasyon ng ating mga kaibigan, no? Kayo mismo pumunta kayo mismong mag-research, kayo mismong mag-apply, no? Yon ang hinahanap dito, yung mga magtatrabaho sa home for the aged, yung mga magtatrabaho sa hospital, mag-inquire kayo, kasi dito talagang wala. Yun ang talagang problema sa employment dito, yung magtatrabaho sa ospital. Ang daming mga qualified at ang mga tao dito, kaso nga lang ayaw nila. Ayaw nila. Yung mag-aaral ng nursing ay iilan lang. 'Di ba? Yung ano pa ba yung mga, basta yung mga profession na yun bang magtatrabaho ka sa home for the aged, nursing care, ganun. Diba? Yun ang talagang hinahanap dito. Kung hindi ka qualified, ay naku, mahirap, no? Or pwede kang pumunta sa ibang bansa kung mas madali doon, halimbawa through Italy, tapos pumunta ka rito, pwede naman ganun. Pwede kang pumunta sa Poland, tapos dito. Yun nga lang, hindi ko kabisado, hindi ko alam kung ano yung mga rules, diba? So kailangan rin syempre mag-research at gawin mismo, no? Yan ang palagi kong sinasabi. Oo. Mismo kayo, kasi pag nakita ng ay wala, hindi kayo papansinin, no? Kailangan yung effort mo, ipakita mo rin. Yan ang ibig kong sabihin doon. Mag-effort ka para makita ng employer mo, para hindi lang yung rekomendasyon, no? Maswerte ka kung makukuha ka dahil sa rekomendasyon, pero pag nandun ka na, kailangan ipakita mo rin siyempre na handa kang matutunan or pag-aralan yung trabaho mo at yun ayusin. O, di ba? Hindi lang sapat yung sipag, no? Hindi lang sapat yun. Kailangan din aram mong matutunan mo at handa kang matutunan, no? Ang ginawa ko dito, at nag-effort talaga ako, mga kaibigan. Talagang nung unang-una ay yun pa nga, mga kaibigan, yung ay naku naman yan. Hi! Goodness! Nung unang-una talaga, mga kaibigan, ay kumbaga talagang kasi ako wala, ano bang itsura ko dito, mga kaibigan? Hi! Ang pangit-pangit ko, pero ito lang, mga kaibigan, tuloy tayo. So nung yung ginawa ko dito, mga kaibigan, talagang kahit nawala ako sa trabaho, parang nagre-research ako at pinag-aaralan ko yung mga trabaho. Halimbawa, yung unang trabaho ko dito, yung pinakamababang sahod sa balat ng Germany noon, yung 1 euro per hour, no? Kami yung mga inutos-utusan na maglinis ng kapaligiran, pumunta sa mga sa mga gubat, magputol-putol ba ng ng mga puno gamit yung chainsaw. Ako, wala akong kaalam-alam sa chainsaw, no? So sabi ko, paano to? Nanood ako ng mga video ng mga YouTube noon. Bago pa yung noon, yung mga YouTube
At pinag-aralan ko talaga, pinanood ko kung paano mag-operate, kung ano yung mga safety na dapat itinuro sa amin yun. Pero ako, syempre gusto kong so yung private time ko, ang ibig kong sabihin, yung private time ko, ginamit ko yung mga free time ko para pag-aralan yung trabaho. Ayun, madali kong napag-aralan, no? Ay syempre, magugustuhan ng employer yun kasi hindi na siya aalay ng napakahabang panahon hanggat matutunan mo yung trabaho mo. Yun ang ibig kong sabihin doon. So ibig sabihin, mga kaibigan, ay kailangan din talagang mag-effort ka rin. Kahit na private time mo yan, mag-alay ka rin ng oras para matutunan at pag-aralan yung trabaho kung gusto mo talaga. Yun lang naman ay kung gusto mo, no? Pero advantage yun, mga kaibigan, dahil makikita ng employer mo, syempre, ay talagang handang matuto pala to. Hindi mas gugustuhin niya na halimbawa may mga magagandang posisyon. Halimbawa yung isa magre-retire na, yung foreman halimbawa. Ikaw naman na handang matutunan ang lahat-lahat, baka ibigay sa iyo yung pwesto, edi na-promote ka pa. 'Di ba? Ganun lang naman yun. Kaysa yung laging late. Tapos laging reklamo sa trabaho. Tapos hindi pa tinatapos, hindi inaayos, walang malinis na trabaho, ay hindi mo naman expected na ikaw yung bibigyan ng mas magandang posisyon ng boss mo kung ganun. Di ba? So yun ang ibig kong sabihin, yung effort, talagang ipakita rin natin na mag-effort tayo. No? So, hindi naman sa'yo nagpapalakas yun. Kasi normal lang talaga sa trabaho na may mga nagpapalakas. At yung may mga tahimik lang na ginagawa lang yung trabaho. At karamihan naman na yung nagpapalakas ay hindi ko lang alam doon sa Pilipinas. Pero dito, kasi yung mga nagpapalakas, kitang-kita mo naman, yung nagpapalakas lang sila kapag may boss. Pero sa panahon ng trabaho, sa oras ng trabaho, ay nagtatago at hindi masyadong nagtatrabaho. Diba? Ganun po yun. Ang yung mga na-promote naman ay yung yung mga tahimik lang na ginagawa at inaayos yung trabaho na walang kwak-kwak. Diba? So yun, yung mga naghahanap ng trabaho dyan, mga kaibigan, ay importante makapunta kayo rito. Kahit maghanap kayo ng trabaho na kumbaga kahit na anong trabaho, no? Tapos kung nandito na kayo, kung gusto nyo maghanap kayo ng ibang trabaho, ganun, no? Diba? Importante nandito na kayo na may permit to work. Diba? Malapit na tayo. Ang dami kong dakdak, andito na pala tayo. Diba? Mabilis yung takbo natin, Bagay, mabilis tayo kanina dun sa highway. So ayan, mga kaibigan, yun po ang aking ipapayo sa inyo. Kahit saan naman no? Hindi lang naman sa pagpunta rito, kahit sa atin naman sa Pilipinas. Kung may gustong trabaho, basta't magtrabaho lang, wag yung ano-ano lang kayo dyan. Sa bagay, iba naman yung sistema sa Pilipinas. Pero pag dito, yun, kailangan ipakita mo na nagtatrabaho ka, binabayaran ka diba? Binabayaran tayo. At kapag ginugulangan natin yung mga employer natin, ay wala, lalabas yan, hindi matatanggal din tayo, di walang silbi. Masama pa yung record mo. Diba? Baka lalong-lalo na pag dito, baka i-demanda ka pa. Mamumulta ka pa. Diba? Ganun So ayan, mga kaibigan, yun lang ang aking maipapayo sa inyo. Kumbaga, kung tayo po ay ano yun? Tayo po ay gustong pumunta rito. Hindi ko kasi kabisado pero basta pag nandito na kayo, baka pwede tayong mag-usap at
kung meron man akong may tutulong, pwede akong magipag-usap, pero wala akong may papromise, no? Diba? So, ayan, nandito na tayo. Huh! Anong oras na? Ay, tamang-tama. Late ako ng 4 minutes. So, mag-park tayo doon. Saan ba yun? Saan ba yung papunta dito? Ay, dito pala. Dito pala. Tahitahimik dito, mga kaibigan. Ang tahitahimik talaga dito. Hop. Ayun na sila, oh. Hop. Ayun na pala. Hindi ko na, nandyan na pala sila. Dali lang. Ayan, let's go home, mahal. Oo. Ayan si Liam Sag, hello. 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 Wow. Umuwi na tayo, mga kaibigan. At, Salamat sa pagsundo. ay, no problem, mahal. Alam mo naman, automatic yan. Ano? So, let's go. Let's go. Ayan, ganda ng sunset natin. Ayan. Kumusta naman ang trabaho mo? Mahal. Oo. Mahal kita. Mahal din kita. Pagod ako, mahal. Kailangan mag-premiere kami kasi sa Sabado, kaya kailangan lahat-lahat tapusin. Matapos na. Oo. Kaya ba sa oras? Ay, kakayanin. Kakayanin? Oo. Kakayanin kasi, kailangan matapos Hindi premiere, dapat lahat. Hindi kung Ano na? may hindi matapos, mag-overtime ka. Ay, siyempre, alangan. Ganon. Mag-overtime ako, mahal, oo. Kailangan mag-overtime tayo, ganun talaga ang buhay Di ba? Parang kapag nag-aaway rin tayo, mahal, Oo. nag-overtime rin ako. Na humingi ng patawad sa'yo. Di ba? Ganun yung sa atin. Ano? Hindi naman. Hindi naman. Grabe ka naman. Hindi naman. Grabe naman ako, ano. Sinungaling ako, ano. Hindi, pagod lang ako, mahal. Pasensya ka na. Ano? Okay. Oo. Uy, anong ginawa mo dyan, mahal? Oh? Basura ako. Tapos na, linisin ko yun. Oh? Kumusta ka naman? Natakot yung anak namin. Natakot sa camera. Mabuti. Ay, nako, itong mahal kong asawa, magmula buhok hanggang tokot. Ano? Ba't mo pinupunasan yan? Kasi basa. Ay, nabasa. Was ist das hier? Warum ist das gebissen? Daliam yung mga katuwain. Kumusta naman yung ano mo? Yung Mahal? lakad? Oo, yung lakad ninyo. Mabuti naman. Anong ginawa ninyo? Nag-swimming sana kami ngayon, pero Oo. yun nga, masyadong malamig, kaya doon lang kami sa kanila, tapos yun, nagluto siya. Nagluto siya at pumunta kami sa parang fountain doon, naglaro Doon sa- yung mga bata. sa siyudad. Oo. Sa fountain, nagbasa-basa yung mga bata, tapos kumain kami ng ice cream sa labas. Yun, nagkwentuhan. So typical Oo. friendship na niya kasi yun nung nag-aaral sila. Nag-aaral kami. Classmate Doon niya kami noon. Nagkilala, oo. Doon sila nagkakilala. Oo. Okay. Sige. So maganda yung araw ninyo? Oo, maganda. Okay. Good. Maganda. Kung maganda yung araw mo ay maganda rin yung araw ko. Ano? Okay.